ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Okay, magandang hapon sa inyo lahat na mga nanunood sa ating programa, ang debate sa online. Okay, at ang tatalakayin po natin ngayon sa gabing ito po ay yung tungkol po sa resolved that the Apostle Peter is the first Bishop of Rome, lately known as the first Pope in Rome, according to the Bible and references. Yan. Okay, so yan, medyo ano yung background naririnig si ano. Okay, so mute ko muna si Brad Roland kasi ano siya. Okay, no, so tuloy tayo sa ating tinatalakay natin na unang-una, mga kapuntos, bakit tayo naniniwalang mga Katoliko na si San Pedro ang unang obispo sa Roma na sa kinalaunan ay tinatawag na Papa ng Iglesia Katolika. Ano? Unang-una, ayon po dito sa Matthew chapter 16 verse 19, sabi po rito, ibibigay ko sa iyo madungog. Okay, no? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Yan, so binigyan si San Pedro ng susi ng kaharian ng langit. Ito yung ating paniniwala na ang si Kristo ay nagbigay ng susi ng kaharian ng langit kay San Pedro. Ano po ba ang ibig sabihin ng susing ito? Ang ibig sabihin po ng susing yan, it refers to the authority. Sabi sa The Amplified Bible, I will give you the keys, which means authority of the kingdom of heaven, and whatever you bind or forbid or declare to be improper and unlawful on earth will have already been bound in heaven, and whatever you loose, permit, declare lawful on earth will have already been loosed in heaven. Ngayon, yung sinasabi dito na authority na ibinigay kay San Pedro, yung susi, ito ba talaga tumutukoy sa pagiging otoridad, o ito gaya ng pinakita po natin sa screen, ito po ay representing the authority. Ang tanong ngayon, totoo ba na ito ay meaning nito ay authority? So silipin po natin yung mga patunay ng mga references natin. Ayon po dito sa What Does Matthew 16:19 Means, ito ay galing po sa www.bibleref.com. Sabi dito, Jesus is still responding to Peter's simple acknowledgement that Jesus is the Christ or Messiah and the Son of the living God. Jesus has said Peter is blessed to understand this, an understanding given to him by God the Father. Jesus then tells Peter that he will build his church on this rock, meaning the truth Peter just declared, or the declaration of the truth itself. Now, Jesus gives authority to Peter to act on his behalf. He has done this before in sending out the 12 to represent him in Israel, according to Matthew chapter 10, verse 5 to 15. Jesus will give the same authority to all 12 disciples both before and after his resurrection. So yung binigay niya na authority kay San Pedro ay naipamahagi din sa mga apostol. Yan, naipamahagi din para makita natin ang reality nito. Tingnan mo natin sa Matthew chapter 18 verse 18. Ito sabi dito, tandaan ninyo, hindi ko pala na ano yung Bible. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa
ay ipahihintulot sa langit. Isa sa mga ipinahintulot ng iglesia ang ituring. Isa sa mga ipinahintulot ng iglesia ang ituring si San Pedro na obispo. Sapagkat, ayon sa Biblia, ang obispo ang siyang nakatalaga upang pakanin ang iglesia. Ayon po sa Gawa 20:28, sabi po rito, sabi po sa talata po 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, sino yung magpapakain sa iglesia? Obispo. Obispo. Si San Pedro ba, inutusan ba na pakanin yung iglesia? Ayon po sa Juan 21:15 hanggang 17, si San Pedro po ang inutusan na magpakain sa karnero. Ngayon, bago siya nakarating doon sa Roma, siya ay pumunta muna doon sa Antioquia. At ayon po sa mga referensya, sa Antioquia, siya ang unang obispo sa Roma. Siya yung unang obispo sa Antioquia. Ito yung sinasabi ng isa sa mga reference po natin na ipakikita po sa inyo. Ayan. Ayon po dito, ito ay galing to sa Whitaker's Encyclopedia. Ang sabi po dito, pakita ko sa inyo yung referensya, yan. Sabi dito, 50 days after the resurrection of Jesus Christ from the dead, the Holy Ghost descended upon the apostles, and Saint Peter preached the first missionary sermon to a vast crowd of Jews. 3,000 souls entered the newborn church that day. The apostles at first confined their efforts to Jerusalem and the Holy Land, where numerous communities of fervent Christians soon grew up. But the persecution scattered the flourishing congregation. Saint Peter himself, this resulted in the establishment of Christianity in many pagan cities, notably Antioch, the intellectual and commercial center of the Orient. Saint Peter himself was the first bishop of this metropolis. So, San Pedro, ang unang obispo sa Antioquia. And isa sa mga successor niya sa Antioquia, si San Evodius, the second bishop of Antioch. And then si Saint Ignatius, the third bishop of Antioch, na siyang nagbigay ng pangalang Katoliko. It was the third bishop of Antioch from the line of Saint Peter as bishop of Antioch, siya ang nagbigay ng pangalang Katoliko. Ngayon, so ibig sabihin, ebidensya yon, historical evidence po yon, historical proof po yon, na si San Pedro nga ay obispo, nakarating sa Roma, nangaral sa Roma, unang obispo sa Roma. Ano ba yung obispo sa Roma? Ayon dito sa isa sa mga referensyang ginagamit po ng dating daan, the Catholic Encyclopedia, the popular title of the Bishop of Rome, successor of Saint Peter and visible head of the Catholic Church, is Pope. Derived from the Greek papas, the title was first mentioned by Saint Enodius in date 521 and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Ibig sabihin, yung Bishop of Rome pala, nung kapanahonan ni San Pedro, hindi pa tinatawag na Papa. Sinimulan lang tawagin Papa ang Bishop of Rome noong AD 521. Hanggang sa kumalat at ang tinawag na sa obispo sa Roma ay Papa. Ngayon, sino ba ang unang obispo sa Roma o unang Papa? Ayon dito sa isa sa World History by O'Brien, kahit tingnan nyo sa Wikipedia, ang unang obispo sa Roma o unang Papa ay Saint Peter.
martyred under Nero in AD 67. Ayan. So, sa 10 minutes ko pong pahayag, yung iba po, hindi ko pa po nailalabas pa, kasi little yung oras natin, may lakad pa si Brad Mitchell, kaya yon si Pedro ang unang obispo sa Roma, lately known as unang papa ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay. Okay, so maraming salamat, Brother Jando Alabado ng Catholic Faith Defender Team Maria ng One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So bago ang lahat, magpasalamat muna tayo sa ating mga sponsors. Pinapasalamatan ko po ang aking kumare at kumpare na nagpatuloy sa akin dito. Na aking sponsor, si Maring Mercy at saka si Paring Tata Camacho. Maraming salamat mga kumpare. Okay, at saka binabati ko rin yung defensor ng Katolikosan sa Surigao na si Brother Joel Palad. Meng Verdida Rimutigi, watching from Zamboanga del Sur. God bless po. Prodeo et Ecclesia. Deo Gratias Libre Richard, watching from San Carlos City, Negros Occidental. Roland Pards, ang aking paboritong moderator. Gwapo pa Jud, matod pa ni Joel Palat. Ayaw kay palabi bro, kay sakit na kaya kundughan bro. Brother Japet Kabuyaw, good afternoon po. Legion of Mary ng ating Hong Kong. Diyan sa Hong Kong si Ma'am Hane Bernardo Ladringan. Gandang hapon po. God bless po. Albrecht Kim Kulot, go is the Brad Mitch. Tagalog pa lang yung kaharap, baka mahirapan tayo sa kalisod magtagalog nito. Kung alam mo lang mga Sister Kulot, nagkabaliko-baliko na yung dila ko dito. Watching from Panakan Relocation, Davao City. GKT Senior Santo Niño Relocation, sakop sa San Miguel Parish, Panakan. Brother Wilbur de la Calzada, Samad Kapiter, okay, ilahan ng tubag. Watching from South Korea, Brother Yesomar, daghang kayong salamat. Okay, so October 20, Pope Basilius died 7 June 55. Was the Bishop of Rome, March 29. So taas kayo, bro. No, unya na lang kay napay. Meron pa tayong cross-examination ngayon. So congrats na daan kay Brother Mitchell, sabi ni Peter Pindon. Shout out pala kay Brother Eugene Gapo ng Zamboanga. Eugene Gapo, maraming salamat. Crispin Lauroa, hinihintay na sandali ang hanap ng paraan si Parts ng ating kapatid na dyan sa Poland to Philippines. Watching from Hong Kong, Susan Patinio Cueve. Maraming salamat po. So mamaya po, babasahin natin yung mga komento kasi ang dami-daming komento. Hindi ko mabasa lahat. Pasensya na po. Mag-react kayo mamaya after cross-examination. Bigyan ko pa rin ng pansin yung mga komento ninyo. So Brother Mitchell Bindilio ng Seventh-day Adventist Church, isang member ng 3A Media Defensor Adventista. Bro Mitchell, ready na bro to cross? 10 minutes. Ready na. Bro, 10 minutes pa rin ng cross-examination bro, no? Yes, 10 minutes pa rin. 10 minutes Okay. Dahil ready ka na, Brother Mitchell Bindilio, ng Seventh-day Adventist Church sa iyong cross-examination, magsisimula ang iyong cross-examination kung ikaw ay magsisimula ding magsasalita. Go ahead, Brother Mitchell Bindilio. Okay. Magandang hapon sa iyo, Brother Jando Alabado. Magandang hapon bro. Ayon sa paksa mo, patutunayan ko na si San Pedro ang unang papa sa iglesia sa Roma. Ayon sa Biblia at mga referensya. Totoo ba o tama ba itong paksa mo na binabasa ko ngayon? Ayon sa paksa ko po, I will prove that the Apostle Peter was the first bishop of Rome, lately known as the first pope in Rome. Yun po nasa paksa ko po. Okay. Ibig sabihin, iba ang pinapatunayan mo at saka iba yung sinend sa akin, pinadala sa akin ni Roland Pards. Paglilinaw ko lang ito, Brother Roland Pards, kasi ito ang binigay mo sa akin eh. Patutunayan ko na si San Pedro ang unang papa sa iglesia sa Roma ayon sa Biblia at mga referensya. Nakapost yung time bro. Sinong kausap mo bro? Si Roland Pards o ako? Kasi siya ang nagbigay sa akin ng nagbigay sa akin na sabi ko ano talaga ang paksa.
Yun na, bro. Okay, ipadala mo ang paksa. Okay, bro, moderator's time, bro, no? Pareho lang man yung paksa, bro, na tinagalog lang ni brother tawag nito. Tagalog yan sa tinindig na English version ni Brother Jando at saka yung paksang yan. Yung paksang yan ay, sandali. Yung paksang yan ay galing pa rin kay Brother Jando na binigay sa akin at ipinasa ko lang sa'yo. Pero nag-post ako ng before ng kung anong ginawa ni Brother Jando. Nag-send ako sa iyo ng link kung ano ang talagang titindigan niya day before the debate schedule. Continue tayo, 9 minutes. Go ahead. Continue. Okay. Ayon sa paksa na sinasabi mo, kasi ito talaga ang binigay din ni Brother Jando diyan sa iyo. Ang katanungan ko dito, bago mo lang sinasabi, Brother Jando, na unang pagtawag ng Papa sa obispo ng Roma, 500 AD. Tama ba yung narinig ko or mali? Yes, bro. Tama yun. Na sa 521 AD po unang minention yung Pope para ibigay sa Bishop of Rome. Tama yung narinig mo? Okay. Tama. Salamat. Ibig sabihin, noon bang taon na yon, buhay pa si Apostol Pedro dahil tinatawag niyo siya na Papa? Sagot. Hindi yan ang ano ko, bro. Hindi yan yung sinabi ko kanina. Sinabi ko kanina, yung Bishop of Rome, kung saan si San Pedro ang unang obispo sa Roma, lately known as Pope, kasi sa 521 AD, tinawag na Pope ang Bishop of Rome. Yun sabi ko. Objection, Mr. Moderator, objection. Objection, time pause tayo mga kapatid. Kasi sinabi mo na, Roland Parts, yung ibinigay mo sa akin na paksa, galing rin yan kay Jando. Yes. Correct. Ang paksa natin at pinadala mo sa akin, ganito patutunayan ko na si San Pedro ang unang papa sa iglesia sa Roma ayon sa Biblia at mga referensya. Kaya nga, pinaliwanag ko, sinisiyata ko kung talaga, kasi ang pinagsasabi niya na si Apostol Pedro ang unang obispo na kalaunan ay tinatawag na Papa. Iba yun sa paksa Iba kasi yun sa paksa. Kasi sa paksa. Kaya nga, we are stake. What is the topic? Counter objection, Brother Roland Pards. Sandali. Hindi ko pa tapos, Brother Jando. Okay. Bakit iniba mo ang paksa mo ngayon sa paksa na binigay mo, pinadala mo kay Brother Roland Pards? Anong nangyari na, anong pakay nito? Okay, bro Jando, ano yung counter objection mo, bro? Counter objection ko po is kung nakinig lang siya doon sa first stand ko po, nandoon naman kung i-final deduction niyo yung first stand ko, kahit na yan ang nakasulat sa paksa, isa pa rin ang final deduction yan. Si Pedro ang unang papa sa Roma. Okay, moderator's time, no? Bro Michel, kung titingnan mo yung tema, nakalagay naman dyan, lately known. No, lately known as first Pope of Rome. So, tawag nito, yung konsepto ng Tagalog na ibinigay ko sa iyo na galing kay Jando, ganun pa rin sa konsepto ng English, Brother Michel. Iba kasi, Brother Roland. Objection, brother kapatid na Roland. Objection. Iba kasi yung patutunayan ko na si San Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma, kalaunan, kalaunan ay tinatawag siya, yun ay tinatawag na Papa. Iba yun Iba yun sa patutunayan ko na si San Pedro ang unang Papa sa iglesia sa Roma. Iba yun. Pareho lang yung bro Mitchell. Okay. Pareho lang yun. Bro, sandali bro. Moderator's time. Bro, nung nag-post ako sa Puro Kamatuuran page, bro, 'di ba nag-send ako ng link sa iyo, Brother Michel? Nabasa mo ba yung Hindi ako na nagbasa.
inaano ko na lang talaga yung anong pinadala mo sa akin sa messenger. Okay. Okay. So, sa totoo lang, no, Brother Mitchell, para sa akin, bro, yung concept talaga ng construction ni Brother Jando, isa lang talaga sa Tagalog. Okay. So, Okay. kung Tuloy tayo, tuloy. sense, no? Tuloy tayo, So, bro. Brother Mitchell, magtanong na lang tayo, Brother Mitchell, tungkol sa ipinahayag niya ngayon. Huwag lang doon sa huwag lang sa construction ng kanyang ng kanyang pinadala ko sa iyo na tema niya. So dito na lang tayo mag-stake sa, kasi ang tinindigan niya ngayon, Brother Mitchell, yung sa slogan natin, yung resolve that the Apostle Peter is the first Pope of Rome, lately known as the first Pope, no? Okay. So, Okay. Ganito. Okay. Salamat. Okay, ganito ang tanong ko, Brother Jando, ganito. Ibig sabihin, aaminin mo ngayon, sa panahon ni Apostol Pedro, wala pa yung titulong Papa. Aamin at tama o hindi? Tama bro, wala pa yung titulong Papa kasi hindi pa pinapangalan sa obispo sa Roma. Teka, di pa ako sagot, objection moderator. Yes. Hindi pa ako Bro, nagpapasalamat lang siya, bro. Nagpapasalamat lang. Continue tayo, bro. Oh, sige. Okay, Yung sinabi ko sa stand kanina, si San Pedro ang unang obispo, lately known as the first Pope of Rome, kasi yung Pope, yun ang binigay na title sa Bishop of Rome. Oy. Okay. Tapos na. Tapos na. Okay, ganito. Sino ang nagbigay sa pangalang Papa kay Apostol Pedro? Si Kristo o yung mga Roman Catholic na noong 521 AD? Sagot. Yung Katoliko ang nagbigay, binigyan nga ng otoridad yung Katoliko eh. Ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot sa langit. At ipinahintulot ng iglesia sa lupa na tawaging Pope ang obispo sa Roma, kaya San Pedro ang unang Pope. Oh. Okay. Salamat. Ibig sabihin, hindi pala si Kristo tumatawag kay Apostol Pedro na first Pope in Rome. Tama, hindi? Wala akong sinabing ganyan, Brad Mitchell. Malayo yan sa stand ko kanina. Ang sinabi ko kanina, binigyan ni Kristo ng otoridad ang iglesia, anuman ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot sa langit, at isa sa mga ipinahintulot nila na tawaging Papa ang obispo sa Roma. Ang tanong ko, Brother Jando, ganito. Inaamin mo na hindi si Kristo ang tumatawag ni Pedro na Papa. Sabi mo, Katoliko lang. Ngayon, ang sunod na katanungan ko, aaminin mo na ba na hindi si Kristo talaga ang tumatawag ni Apostol Pedro na Papa? Aaminin mo, hindi? Bro Mitchell, wala sa stand ko na sinabi ko na tinatawag ni Kristo. Wala yan sa topic ko. Ang sinabi ko sa topic ko, si Kristo nagbigay ng otoridad sa iglesia na anumang ipahintulot nila sa lupa, ipapahintulot sa langit, at pinahintulot sa lupa ng iglesia na tawaging Papa ang obispo sa Roma. May pahintulot ni Kristo yun. May objection, Mr. Moderator. Objection. Go ahead. My answer is categorical. Yes. Therefore, my question is categorical. Therefore, answer categorically. Ang tanong ko ganito, aaminin mo na ba niya na hindi talaga si Kristo ang nagbigay kay Apostol Pedro sa pangalang Papa? Aaminin? Hindi. Okay. Moderator's time, Brother Jando. Okay. Meron ka pang 34 seconds to complete your 1 minute. Categorical muna, Brother Jando. Okay. Go ahead, bro. Oo, hindi si Kristo ang nagpangalan. Hindi nga siya yung umimbento ng termino kat na Papa eh. Pero yung authority niya na magpahintulot, binigay niya sa iglesia. At yun ang hawak ng iglesia na anumang ipahintulot nila sa lupa ay ipapahintulot rin ni Kristo sa langit.
Kaya kung tawagin ng iglesia na Papa ang obispo sa Roma, may pahintulot ni Kristo yon. Extended yun ng kanyang authority. Okay? Okay. Sunod na katanungan. Saan natin mababasa na yung binigyan na kapangyarihan ang iglesia ang tinutukoy doon, yung sinasabi mo na bigyan na pangalan ang Papa na si Apostol Pedro. Mababasa ba yun sa talata o sa iyong sarili lang yun? Hindi, ang sinabi ko, Brother Mitchell, na si Kristo nagbigay ng otoridad sa iglesia na anuman. Pag sinabing anuman, wag mong hanapan ng letra yung anuman. Anumang ipahintulot nyo sa lupa, gaya ng pagpahintulot ng tawaging Papa, ang obispo sa Roma, ipapahintulot rin sa langit. Kaya yung pagtawag ng Papa, aprobado ni Kristo yun. Saan natin mababasa sa talata yung pagtatawag ng Papa ng mga Katoliko noong 521 AD na yung sinasabi mo, aprobado yan kay Kristo? Saan mababasa nating talata yun? Wala akong sinabing ganyan, Brother Mitchell. Ang sinabi ko, ayon sa talata ng Biblia, si Kristo nagbigay ng otoridad sa iglesia na anumang ipahintulot nyo sa lupa, ipahintulot sa langit. At bilang bunga ng otoridad, pinahintulot ng iglesia na tawaging Papa ang obispo sa Roma at yon ay aprobado ni Kristo. Yun ang sinabi ko. Magtanong ka ayon sa sagot ko at hindi sa ayon sa sariling unawa mo. Sunod na katanungan. Sabi mo na wala sa iyo pagkasabi na mayroong talata. Ibig mo sabihin na wala talagang talata yung mga lahat na sinasabi mo patungkol kay Apostol Pedro na naging Papa sa Roma. May mga talata akong ibinigay. Kaso nga lang yung hinahanap mong talata, hindi ko yan sinabi kanina. Oh. Sunod katanungan. Alam ba ng ibang mga apostol na si Pedro ay hinirang ng unang Papa sa Roma ayon sa pagsamo? Alam ng mga ibang apostol, hindi? Hindi alam ng mga apostol. Hindi pa nga sila umabot ng 521 AD ng tawaging Papa ang obispo sa Roma. Ang alam ng mga apostol, si San Pedro, obispo sa Roma. Yun ang alam nila. Wala silang alam na tinawag palang Papa ang obispo sa Roma. Ibig mong sabihin, sa panahon ng mga apostol, hindi kinikilala nila na si Apostol Pedro ay isang Papa sa Roma. Tama o hindi? Tama o mali? Mali yung pagtatanong mo, bro. Ang sinabi ko, hindi nila alam na dumating yung panahon. Objection. Okay, objection. Mr. Moderator. Yes, go ahead. Katungkulan niya ang sasagot. Katungkulan niya ang sasagot sa mga katanungan ko. Hindi siya magbigay ng konklusyon. Okay. Pwede mag-counter objection, bro. Pwede mag-counter objection. Hindi alam. Okay. Bro, sumagot siya sa akin, inaamin niya, sa panahon ng mga apostol, hindi nila alam na si Apostol Pedro ay unang Papa sa Roma. bro, pwede mag-counter objection, bro. Okay, Yun ang objection, yun ang sagot niya. Kaya nga nagsabi ko, nagtatanong ako sa kanya na aaminin ba niya na sa panahon ng mga apostol, hindi kinikilala sa mga apostol si Apostol Pedro na unang Papa sa Roma. Hindi magsabi siya, magkomento siyang mali ang katanungan ko. Okay, moderator stand. Brother Jando? Counter objection? Go ahead. Ang counter objection ko, bro, nagtatanong si Brother Mitchell, hindi ayon sa paliwanag ko, and then iba kasi yung yung hindi alam sa hindi kinikilala. Kung may alam si Brother Mitchell sa Tagalog grammar, iba yung hindi ko alam kasi hindi ko kinikilala, iba yun, magkaiba yun. Kaya yung tanong niya sana, Brother Roland Pards, ipasok niya sa paliwanag ko. Iba yung pinaliwanag ko kanina. Iba yung tinatanong niya ngayon. Okay. Counter objection, Mr. Moderator. Yes, counter objection. Go ahead. Hindi siya ang magpasya kung ano ang itatanong ko. Basta ang tanong ko ay ayon sa paksa. Mayroon naman talagang binabanggit ko dito yung si Apostol Pedro ay unang Papa ba o hindi? Kaya nga sabi ko,
alam ba ng mga apostol? Sabi niya, hindi alam. Di sabi ko, aaminin pa niya na hindi kilala ng mga apostol, no, kasama ni Apostol Pedro, na si Apostol Pablo pala ay isang papa sa Roma sa kanilang panahon. Bakit magkomento siya sa akin na ang katanungan ko ay mali? Sige bro, sasagot na lang ako bro. Sasagot na lang ako. Moderator's time. Sasagot na lang ako bro. O sige. Okay. Sandali, Brother Jando. Okay, moderator's time. Pagkatapos mong sagutin yan, Brother Mitchell, yung oras natin is 1 minute and 11 seconds. Pwede na lang tayo magtanong ng dalawa, Brother Mitchell. Dalawang katanungan na lang after sagutin ni Brother Jando ang katanungang iyon. Brother Jando, meron kang 1 minuto para ikaw ay sumagot. Go ahead, bro. Okay. Kung inabutan lang sana ng mga apostol ang pagtatawag na papa sa obispo sa Roma, kikilalanin nila si San Pedro na unang papa. Kaso hindi inabutan, kaya hindi nila makikilala na siya pala ang unang papa. Ang alam nila, siya ang unang obispo. O, yun. Okay. So, last 2 questions. Go ahead, Brother Mitchell. Okay. Ayon sa kasagutan mo, kung inabutan, kinikilala, mayroon ba kayong batayan sa sinasabi mo o sa katang-isip mo lang yun? Meron bro, sa Mateo 18:18, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Yun ba ang pagkaunawa mo sa talata niyon na inabutan pa ng mga apostol? Oo, kung inabutan... Excuse me, hindi ko patapos. Yung ba ang pag-unawa mo ng talata na pagsabi mo na kung inabutan pa ng mga apostol, yung pagtawag sa Katoliko, sa mga Katoliko ni Apostol Pedro na isang papa sa Roma, kikilalanin nila yun? Yun ba ang pag-unawa sa talata? Okay, ano muna natin? Okay, go ahead, bro. Go ahead, bro. Last question na yan, bro. Sige, sasagot ako. Sabi ko nga, may pahintulot ni Kristo ang iglesia kung ano man ang ipahintulot nila. At kung naabutan lang ng mga apostol yun, kikilalanin nila yun kasi iglesia yung nagbigay ng pangalan. Kaya kikilalanin nila yun kasi alam nila na si Kristo nagbigay ng otoridad na anumang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya kung naabutan lang sana nila, kikilalanin nila yun bilang pagsang-ayon sa authority na ibinigay ni Kristo sa iglesia. Yun ang sinabi ko. Okay, Brad Roland. Maraming salamat. Wala na tayong oras. Maraming salamat, Brother Jando Alabado. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.